paano po nalalaman kung isang tao ay may hemophilia? Ah, During childhood, usually po pagkapanganak ng bata na may hemophilia, may nakikitaan po ng sintomas kagaya ng nagkakaroon ng bruises. Mm. Opo, tapos yung konti lang po na nasasagi yung bata, nagkaroon na ng pasa-pasa, yung ganun po. May testing po Pag ba yun? in-injection na minsan tuloy-tuloy nagdudugo or lumalaki yung part kung saan nagkaroon ng injection. Oh, okay. Oh, okay. Kasi, di ba, ako, halimbawa, ako po talagang pasain. Halimbawa, minsan nga magigising ako, hindi ko alam saan ang galing yung pasa ko, no? Oh. So, ano po yung malinaw po natin na batayan po na, teka lang, hemophilia na yata yung sa akin. Meron po ba tayo malinaw na mga sintomas? Halimbawa po, meron halimbawa yung nahihilo ka o baka naman anemic ka lang, ganun po ba? So, ang kadalasan po talagang sintomas ng may hemophilia, may baby pa lang yan, nalalaman na yan kasi ano po siya, genetic po kasi siya. So, ibig sabihin, nasa sinapupunan pa lang, nandoon na yung defective genes niya. Kaya kadalasan pag labas pa lang ng baby, meron na yan dyan yung pagka may bruises or nag-nosebleed, nag-gum bleed. Yun po yung usual na sintomas. Meron din po, for example, mild lang po yung case. For example, in my case, I was diagnosed when I was already 35 years old. And as sa babae po, yung masyadong malakas yung period, isa po yan sa sintomas. So, paano po yun, Miss Andrea? Pag ikaw ay may hemophilia, forever na yan? Walang gamot? Yes, po. So, Forever po yan, but it can be managed. okay. And how do you manage it? You take medicine, oral, paano po? Ano pang management management routine para po sa mga may hemophilia? Okay. So we manage it. Can you hear me po? Yes, we can Yes, hear you. Go ma'am. ahead po, ma'am. Okay. So we manage it with the clotting factors. Yung kanina po may pinakita na vial. Yun po yung clotting factors na ini-inject po yun sa mga tao na may hemophilia. Or we can also manage it by blood transfusion po. As in, regularly, you have to get blood transfusion? So in developed countries, regular po yung paggamot yan every other day. Meron na rin po mga novel na gamot ngayon na once a month na lang ang injection. However, napakamahal po ng gamot for hemophilia. For example, for an adult like me, kasi naka-base po yan sa weight, mga nasa 3,000 units po yung i-inject for me, Wow. which cost like 150,000 pesos. Wow. So, Per month? ordinary ka pong tao, mahirap po talagang ma-afford na mag-prophylactic treatment.